Ayan, so magandang araw sa inyo lahat mga paps and happy new year sa inyo lahat, no? And welcome back sa ating channel. So meron tayong ginagawa dito, bali isang Sony ano to, 55 inches, no? Bali yung problema niya is panel issue siya, walang picture, merong backlight. So yung cover niya nito sa may ilalim, nilagay na natin, no? Kasi tinanggalan natin to para mapabilis yung video natin. So bali yung problema niya dito sa may left side kasi nakatalikod yung unit natin, no? So dito sa may right, normal, pero wala siyang display kapag nahang mo yung kabilang side ng ribbon. So ito yung blocking natin, no? 14 pins po yan. Meron tayong label dito. Dito yung kanya mga clock. Clock 1 hanggang clock 8. Tapos yung adeben niya and the rest. So dito yung may problema. So nag-block tayo dyan. And then check natin para makita nyo yung resulta nung tapos ating may block, no? Yan. Bukas yung backlight. Labas yung logo ng Sony. Yan, so medyo matagal yung kanyang startup dito, no? Bali may problema pala yung panel natin. Meron siyang tama o parang spot doon sa kanyang, kung nakatalikod sa atin sa may left, pero kapag nakaharap sa may right siya, sa bandang ibaba, no? So makikita natin dito sa may screen, meron tayo agad na horizontal lines na nakikita, no? So tayo natin. So tingnan natin dito yung spot niya. Hindi siya masyadong makita kapag madilim yung So tayo natin to magka-raster para talagang makita natin yung kanyang spot dito sa side na to, no? Ayan. So tayo lang, medyo matagal ilabas yung kanyang yung kanyang raster. Nasa start up pa siya kasi Android TV yung unit na to. So hindi siya masyadong makita, pero meron siyang spot. O tingnan niyo. Ayun, naka-raster na siya. So dito meron siyang spot. Ayan, o, sa may gilid niya. So ito yung dahilan kung bakit nagpo-protect yung DCRT ko natin. Kaya wala siyang picture dahil dito. So matapos natin ma-block yung mga clock signal saka adeben na supply, papasok dito sa side na to. So nag-display siya pero meron nga lang problema. Pero meron siyang parang disturbance sa kanyang screen. Ayan, no? Dahil siguro dito sa may spot na ito. So kahit na may block natin, meron siyang problema, meron siyang error, no? Ayan. So gagawin natin dito, try natin i-remove yung mga connecting resistor dito, yung mga fusible resistor dito, no? Kasi mapapansin natin dito, parang nasobrahan siya ng init. Na kulay itim na yung bahaging ito. Dun sa mga fusible resistor. Tatanggalin natin yung block natin dito na tape. Tapos, so ayan mga boss, continue tayo. Bali, ginawa na po natin yung plano natin. Tinanggal po natin yung tape dito, tinanggal po natin yung blocking dito sa side na to, sa may left side natin, kasi tinanggal natin yung mga resistor natin. So natanggal na po natin yung mga resistor dito na parang dinaanan ng sobrang init kasi nangingitim na nga. At saka dinugtong po natin yung lahat ng clock 1 at saka clock 8 ito. Ayan, yung papasok sa may source scope natin. Pinagdudugtong po natin yan, gamit lang po natin is magnetic wire, tapos hindi na tayo gumamit ng 1K, no? So direkta na natin dito sa may resistor na to. Usable yan, papuntang ground. Ayan, lahat ng clock 1 at saka 8. Ayan, idugtong na po natin yan, connecta natin sa may ground. Ayan, kita ba? Ayan. Ayan, no? Yung papasok lang sa may source scope natin, no? Kasi yung bilog, yan, yun yung mga source. So yung clock lang napapasok sa may source scope natin, itong 8 na to. Ayan, no? Itong linya na to na makakatabi, konektado po yan dito. Natanggal natin yung resistor. Bali yung papasok sa may source scope lang yung kinabit natin. Pinagdudugtong natin at connecta natin sa my ground. Ayan. So ito po yung resulta. Ganun pa rin yung resulta niya. Ayan. Ayan, o. So lumala pa nga yung naging resulta niya. Kanina yung error niya is dun sa may bandang 1/4 ng screen natin, no? Tapos yung bandang taas palabas-labas lang yung kanyang flicker. So ang gawin natin ngayon dito is i-modify po natin yung LC1, LC2 or BGH at saka even dito. Gagamit po tayo ng boost converter, no? Yung step up back converter natin. Boost converter pala. So naka-ready na po yung boost converter natin. And iset lang po natin yan kung anong voltahe yung gusto ng panel para mag-normal, mawala yung kanyang flicker at saka
parang fine lines sa may 1/4 na screen niya pababa, no? Mula dun sa kanyang error, sa may tama dun sa kanyang kaliwang side kasi nakatalikod sa atin yung unit, no? Yan. So gagawin ko muna, set up ko na yung boost converter natin, tapos padudugtungin natin yung BGH at saka even niya, ito. Yan. Then pinutol na po natin yung source, ito yung source, ayan, may cutting na po tayo dyan. Pakita natin mamaya kapag natapos na natin. Kinat natin yung source ng add even, tapos pagdudugtungin natin yung papuntang panel natin, pagdudugtungin natin yung add even, tsaka i-modify natin sa may boost converter natin. Adjust natin yung voltahe kung saan kung saan aayos yung flicker na side sa may bandang baba, no? Kung saan magno-normal yung panel. Pero yung error talaga, yung dito sa may spot, sa may gilid, hindi na natin makukuha yun. Hindi na rin natin i-grinder yun. Kasi kung i-grinder natin, wala pa rin. Patay na talaga yung babang side ng panel natin kasi meron na siyang tama, no? So, kahit i-grind mo siya, hindi pa rin lalabas or magno-normal yung kanyang display. Kasi meron ng tama dito sa may side na to. So, yun lang, balik tayo kapag nagawa na natin, no? So, yan mga paps, no? Ayun, na-set up na po natin yung boost converter natin. Ayan. Check natin kung ilang voltahe dito kasi hindi pa natin to na-adjust. So, meron siyang 19.6 volts, no? Ayan. So, pinadudugtong po natin yung add even natin. Meron naman siya level dito. Ayan. Add even. Tapos, kinat natin yung source dito sa may level shifter natin. Ayan, no? Kinat natin yung source niya galing sa may level shifter. Ayan. Kinat natin yan bago tayo modify ng boost converter natin, no? Kailangan natin putulin yung source kasi magka-problema tayo kapag hindi natin pinutol tapos nag-modify na tayo, no? Yan. So steady supply na po yung isusupply natin sa may add even natin. So tingnan natin yung display. Yan. So yung display niya, normal yung bandang taas pero sa may bandang baba, tingnan nyo, meron siyang fine lines, bar lines yan or pero problema yung kanyang screen, no? Parang nado-double image siya. Ayan. So, ang gagawin natin, adjust natin yung boost converter natin kung saan magkakasya or saan magno-normal yung panel. Pero yung itong side na to, ayan, ito yung baba, yan. Ito, hindi natin ito makukuha kasi meron na siyang spot nga. Sabi natin kanina, meron na tama yung gilid ng panel, no? Kahit i-grind mo yan, hindi na talaga yan magno-normal. Hindi na yan magkaka-display. Yun. So, adjustin lang muna natin. Gawin nating tingnan natin kung saan magka-normal yung screen. Kahit na yung yung bandang 1/4 ng screen natin, makukuha natin yun, magno-normal yun. So, pwede na. So, balik tayo kapag na-adjust na natin kung anong supply yung gusto ng panel, no? So, ito, continue na po tayo, no? Yung voltahe na gusto ng panel para mag-normal siya, check natin dito. Nasa 36.3 volts yung in-adjust natin sa may boost converter natin para mag-normal yung screen natin, no? Ayun. Tingnan nyo. So, nag-normal yung side dito. Ayun, nag-normal siya. Hindi na siya double image. Kita nyo ba? Ayun. So, fair na. Balance na po yung screen niya. Pero yung ito, hindi na talaga natin yan nakukuha. Sinubukan pa natin isagad yung natin, boost converter, pero ayaw talaga. Dahil doon sa kanyang spot, doon sa gilid, no? Sa my left side kasi nakatalikod yung unit natin. Pero nakuha natin yung dito, medyo malaki kasi yung error dito. So medyo pangit sa tingnan. So yan, pwede na yan. At explain natin sa may-ari, no, na may tama talaga yung kanyang panel sa may gilid. Kahit i-grind natin yan, hindi na talaga natin yan makukuha pa. Kasi meron na siyang dead pixel sa side na yun. Saka hindi na magiging buo pa yung kanyang display kasi nga dun sa tama sa may gilid niya. Ayan. So, lang natin to, explain natin sa may-ari. Tapos, 50% na po yung repair charge natin dito kasi hindi talaga natin na perfect yung gawa, no? Meron talaga siyang error. Ayan. So, titest muna natin to ng medyo matagal para masubukan natin kung hindi na babalik yung problema niya. So, at least nagawa natin ng paraan yung malaking error dito. So, tapos yung error na yan sa may bandang baba, explain lang natin sa may ari yan. Kung bakit, anong dahilan kung bakit hindi natin yan magagawa. So hanggang dito lang siguro yung video natin mga paps, no? And ito lang pala, explain natin dito
And balikan ko lang no sa mga kapwa natin technician, bago kayo mag-modify yung ADEBEN or yung LSP-LC2, putulin mo muna yung source para hindi tayo magka-problema. Yan. So hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa nanonood, no. May God be with us always, and this is your service, Ryan Crossetech. See you in the next video. Bye-bye.